tax mo, gagamitin para dun sa pumatay sa sarili mong anak o apo, para makabangon daw at magbago ang 14 anyos na suspect na gumawa ng krimen na yon. Di ba nakakawalang hiya, mga idol? Ito pa ang isang nakakaurat. Yung dating kumukontra dito sa juvenile justice law, kagaya ni Erwin Tulfo. Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Di ba? Tinawag niya pang isang damukal na mga pulpol itong kapwa senador ni Kiko Pangilinan na nag-aproba doon. Tapos ngayon, ganito na po yung kanyang statement. Pakinggan nyo mabuti kung gaano po talaga kawalang hiya itong mga senador na magaling lang po kapag wala pa sa pwesto, pero nung nakapwesto na mga lodi, sumasama na po dun sa mga tinatawag nilang pulpol. O ito, pakinggan nyo pa. Kailangan pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act. Kakaiba po talaga mga utak ng mga dilawan, mga lodi, no? Biruin nyo, parang binibigyan pa po nila ng simpatsya itong mga minor de edad daw po kuno na nakagawa ng krimen doon po sa lugar ng Tacloban. Ito nga po't nakita po natin, may post po. Si Ann Curtis na nagsuot po ng Children Not Criminals. Palakpakan po natin, no? Ramdam na ramdam nyo po talaga na mas pinapahalagahan po nila ang mga kriminal. Hindi daw po kriminal yun, ha, yung gumawa ng pagkitil ng buhay ng kapwa po niya minor de edad na estudyante. At dito pa nga mga lodi, ha, DSWD, sisiguraduhin makakabangon at magbabago ang 14 anyos na suspect. Palakpakan po natin. Diyan po napupunta yung pera natin, mga idol. Yung tax po natin na binibigyan ng pondo, ito pong DSWD, mas pinangangalagaan po nila ang nakagawa ng krimen. Palakpakan po natin. Kiko Pangilinan, ikaw talaga ang nagwagi. O, di ba? Nagkakagulo na po ang mga tao dahil dito sa batas na pinatupad mo. Tapos ngayon, parang binabawi mo yung statement na hindi porket minor de edad, hindi na makukulong. Pero ang totoo niyan, ngayon mo lang yan ginawa dahil nagresulta na yung batas na pinatupad mo. Kaya ngayon, parang kumakabig ka dun sa hindi pwedeng idiretso sa selda. Nakasama yung mga kriminal na mga hindi na minor de edad, ang bata na nakagawa ng krimen. Pero yun dapat ang ginagawa para madala ang mga kabataan at hindi po nila gawing kasangkapan itong ginawa mong batas, Kiko Pangilinan. Biruin nyo, ha, tax ng taong bayan ang pinondo dito sa DSWD. Tapos, yung nanay nung nawalan ng buhay ng mga minor de edad na pinagbabaril nitong minor de edad din, baka may ambag na rin siya doon. Tapos yung gagamitin pera ng gobyerno, gagamitin dito po sa mga batang gumawa ng krimen. Di ba? Napakasakit nun para sa side ng pamilya. Tax mo, gagamitin para dun sa pumatay sa sarili mong anak o apo, para makabangon daw at magbago ang 14 anyos na suspect na gumawa ng krimen na yon. Di ba nakakawalang hiya, mga idol? Tapos, mga lodi, ito pa ang isang nakakaurat. Yung dating kumukontra dito sa juvenile justice law, kagaya ni Erwin Tulfo, isa rin po siya ngayon sa parang bumabaliktad ng statement. O, pakinggan po muna natin yung unang sinabi niya dito about sa juvenile justice law, mga lodi. Pakinggan nyo. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Di ba? Tinawag niya pang isang damukal na mga pulpol itong kapwa senador ni Kiko Pangilinan na nag-aproba doon sa batas na yon, mga idol. Tapos ngayon, ganito na po yung kanyang statement. Pakinggan nyo mabuti kung gaano po talaga kawalang hiya itong mga senador na magaling lang po kapag wala pa sa pwesto, pero nung nakapwesto na, mga lodi, sumasama na po dun sa mga tinatawag nilang pulpol. O ito, pakinggan nyo pa. Kailangan pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Biruin nyo, mga lodi, yung tinawag niyang mga pulpol ng mga senador, ngayon tama naman daw po talaga yung batas na pinatupad ni Kiko Pangilinan, di ba? Ganito po kagaling itong senador na to. Nung wala pa po sa pwesto at hindi pa po ito senador, panay po ito, putak. Dahil nga po, mga lodi, yung simpatsya ng mga tao gusto niya makuha. Ngayon nakuha niya na po yung pwesto, binaliwala niya na po lahat ng mga sinisigaw ng ating mga kababayan Pilipino na sana kapag nakaupo ka dyan, isa ka sa magsalita at tumuligsa sa mga kurakot dyan sa Senado o saan man sa ngayon ng gobyerno. Pero hindi. Sumama po siya dun sa mga kurakot, mga lodi. At di umano,
nakatanggap din po ng maleta itong taong ito. Kaya ngayon, nakasiper po yung bunganga niyan pagdating sa mga issue. Di ba? Ganun po kawalang kwenta ang ganitong klaseng politiko, mga lodi. Gaya po ni Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, na dati po ang lalakas po mag-ingay niyan. Pero ngayon, ni isang reklamo sa korupsyon sa ating bansa, never nyo pong narinig na nagsalita po yung dalawang yan. So, tanungin po natin ang ating mga kababayan, sang-ayon po ba kayo na tama lang naman daw po itong ginawa ni Kiko Pangilinan? O dapat po talagang i-abolish na to? Gaya po ng sinabi ni Senator Robin Padilla na hindi po dapat ganito ang pamamalakad sa mga kabataan na gaya po nilang mga kriminal na. Stay safe mga Lods, and God bless you all. Duterte lang talaga ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.